pagpamlungkab sulod sa Gaisano Capital San Carlos gibutyag sa kapulisan. Syudad nagkahiusa alang sa National Heroes Day. Housekeeping section sa City Hospital may paubos sa training. PIDEA giorienta mga lokal nga otoridad kabahin sa Barangay Drug Clearing Program. Barangay Quezon may pailawom sa random drug testing. Dole may pahigayon ng orientation sa mga lokal nga organisasyon. PNS ug BHW sa Barangay Prosperidad may pailawom sa gun orientation. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Kimberly Magoncia ug karon sa detalye sa mga balita. Gibutyag ni San Carlos City Police Station Chief Lieutenant Colonel Nazer Canha ang mga detalye sa pagpamlungkab sulod sa Gaisano Capital San Carlos atol sa usa ka press conference niadtong Agosto 24. Duha ka wala mailhing lalaki nga nagbonet ang nilungkab sa upat ka tindahan sa dakong mall sa Dakbayani atong Lunes sa gabi, Agosto 19. Ang mga establishmento naglakip sa Grace Pharmacy, Galleon Enterprise, Young Lockstar Jewelry ug Handyman. Gibadabanang 1.4 milyones nga cash, mga gamit ug mga alahas ang nakawat atol sa pagpamlungkab. Mingon si Lieutenant Colonel Nazer Canha nga ang 372 meters nga tunnel sikbit sa JYC building subay sa CL Ledesma Avenue mo'y entry ug exit point sa matulisan paingon sa mall. Gitugan usab niya nga gawa sa duha ka mga tulisan, tulo ka mga kauban sa krimen ang sakay sa getaway car o sa kaputi nga Mitsubishi Montero nga nagulat sa tire tech sa wala pa may balhin paglabay sa duha ka minuto sa Roadster Cafe aron magulat sa duha ka mga suspetsado. Gitugan ni Canha nga base sa ilang investigasyon ng ebidensya sa CCTV, ang grupo nagabang og cottage sa Pondside Cottage Inn sa Barangay Macapso, munisipalidad sa Valle Hermoso, Negros Oriental sa wala pa ang krimen. Nakuhaan og hulagway sa staff sa maong inn ang getaway vehicle ug naila sila nga dili Cebuano o Hiligaynon. Last August 20, we received a report that there was a robbery incident inside the Gaisano Capital. So immediately, we responded to the seed call from the head maintenance of Gaisano Capital. After we arrived, we immediately cordoned the right wing of Gaisano Capital using the police line to prevent onlookers and to preserve the integrity of the crime scene. After that, our investigator conducted an initial field inquiry and investigation while we are requesting for the availability of scene of the crime operatives or SOCO. We reviewed the CCTV footage inside the pharmacy. And then we found out that the two suspects entered through a tunnel we dug at around 11:25 in the evening. So after that, he started to rob the three other establishments inside the Gaisano Capital. So at around 4 o'clock or 4:09 in the morning of August 20, the robbers or the suspects started to destroy the bulk of the pharmacy. So during the conduct of the crime scene reconstruction, we found out that the robbers entered through the drainage beside the CL Ledesma. Gipahayag usab sa hepe sa kapulisan nga pinaagi sa pakikingbayayong sa Land Transportation Office ilang na ila ang una ug katapusang tag-iya sa puti nga Mitsubishi Montero nga makatabang sa padayong investigasyon. Nakigalayon usab ang ahensya sa ubang mga police station nga dunay mga kaso nga naggamit sa susamang taktika ug uban pang ahensya aron matino ang nahimutangan sa mga akusado. Sa laing bahin ang getaway automobile katapusang nakitaan sa Batangas City. And this such time that we can establish the identities of those suspects
sa uban nga mga lugar kung asa man ang ibiktima nila ang Gaisano o ang kaning yung Blackstar TV3. Okay? Kung dili same ang ilang mga itsura, so na makakonclude na ito po. But if ang itsura sa mga suspects are the same sa natabo karon di sa Gaisano, so makakasa kita conclusion. So that's why what we are doing is we are communicating with other police stations for them kung makahatag sila og mga CCTV footage so that we can compare yung mga itsura sa mga suspitsado. Matodosab ni Kanha nga kihinanglang dugangan sa Gaisano Capital San Carlos ang mga lakang sa seguridad tungod kay kini ang ikaduhang pagpanulis nga nahitabo sa mall karong tuiga. Nanawagan siya sa publiko nga adunay impormasyon kabahin sa kaso ug bisan kinsa nga kadudahang tawo makigistorya sa Special Investigation Team sa PNP San Carlos. Uban si PCPT Hani Labaro, isip Assistant Team Leader ug PSSG Archie Alfajora, isip Case Investigator. Ang local government unit sa San Carlos, uban sa Department of Education Schools Division's Office, pinaagi sa public secondary schools, naghandom sa araw na mabayani nga nakaangkla sa temang salaysay ng bayan, saysay ng bansa. Niadtong Agosto 26 dito sa Rizal Square Public Plaza. Ang mga halad sa bulak, gihimo sa estatwa sa unknown hero, pinanguluhan nila ni SP members Benito Bustillo Jr., Armando Laguda Jr. ug Mary Dawn Cañeta. Cultural ug mga sayaw sa komunidad gipasundayag usab sa mga estudyante sa Julio Ledesma National High School SPA-ADT. Anaasab sa mong kalihukan, naglakip sa mga department head sa lain-laing buhatan sa gobyerno, ilabi na sa Philippine National Police kon PNP, Bureau of Fire Protection kon BFP, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, Philippine Coast Guard kon PCG, ug pribadong sektor lakip na ang Knights of Columbus, ang mga veterano sa San Carlos City ug ang Boys and Girls Scouts of the Philippines. Pero daghang klase nga ginatawag nato nga kanang bayani, diba? Dili ra kaning panaw na. Hasta kita puhita, pwede puta mahimong usa ka bayani sa ato ang nasod. Pareha sa atong nasulugan ni Dira, nasunog ang balay ni Mayor, nasunog ang ato ang buntik, nasunog ang DC's ABC. Makita na to, daghang kayong mga naglubyo ni San Carlos na nag-voluntaryo, nag-support ng fire hose para mutama lang yun para patsyon ang kalayo. Kini sila, hindi ginatawag sila heroes. Diba? Kaya po kita sa pagkaginawa ta na ay muduol na to, na ay mangayot tama. Kaya kita, mahinabamang ta, maminaw ta sa mga problema sa itong ising katao. Kita, heroes mo punta. Ang housekeeping section sa San Carlos City Hospital, gipailawom sa housekeeping training sa Livelihood and Training Center sa Public Employment Service Office, gikan Agosto 19 hangtod Oktubre 12 ng Iga. Ang mong pagbansay-bansay gisalmutan sa 23 ka mga trainees, din itudlo gi-demonstrate ni Excelsius Technical Vocational Training Center Incorporated, housekeeping trainer Danny Pandagani, ang cleaning and preparing rooms, providing better services, laundry linen and guest clothes, cleaning public area facilities and equipment, dealing with guests, or providing housekeeping. We're going to tackle basic and common competency, and then we're going to start the first module that we have is providing housekeeping services to the guest. And next is we have to do the bed making. Aside from that, also the trainees will do the demonstrations and skills, and then oral questioning, and after the training they're going to schedule for institutional assessment. Si PESO Admin Aid 6, Jose Larissa Trigosa, mingon nga ang pagbansay-bansay nagtumong sa pagpalambo sa kalidad sa serbisyo sa mga trainees. Siya may pasabot kanila nga ang ilang trabaho importante sa pagpabiling luwas ug limpyo nga ospital. Mga trabahante sila sa City Hospital wherein ang PESO
MOA kuyog sa City Hospital para ma-improve ang quality sa panerbisyo sa ilang mga tao dito. So ang atong training diri ron is housekeeping. Kuha ni siya 55 days lang ni siya ang iyang duration, and then nagsugod din siya last August 19, 2024 and will end sa October 12, 2024. Importante kay siya, ma'am, since ang atong City Hospital part sa ilang workers is ang kuan man kanang to prepare sa mga beds, sa mga labunon, unsaon pag-prepare, unsaon ang proseso. So ma-improve man gud ang ilang skills, para ma-improve ang ilang skills unya. Yes, ang knowledge, and most especially ma-improve good ang panerbisyo sa tao kay skilled naman sila. Ipasalamatan usab sa City Hospital ug Peso si San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo sa pag-aprobar sa maong inisyatiba. Human sa pagbansay-bansay, ang team itakda alang sa usa ka institutional assessment alang sa NC2 na ipahigayon sa Technical Education Skills and Development Authority kung TASDA. Guriyan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang mga representante sa San Carlos City kabahin sa Barangay Drug Clearing Program niadtong Agosto 23 dito sa Consuelo Algie Community Center Function Room. Ang mapunong barangay, sekretarya, Peace and Order Committee Chair, gikan sa 18 ka barangay ug mga representante sa Philippine National Police ang mitambong sa orientation. Ang mga partisipante, gipahibalo nila ni Resource Persons Intelligence Officer kun I.O. Emery Faye Lasconia, Barangay Drug Clearing Program Officer, ug I.O. Nina Lynn Alukina, Preventive Education and Community Involvement Service Officer, kabahin sa proseso sa validation sa mga barangay nga adunay drug cleared status ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, ilabi na kadtong gikan sa gideklarar nga drug-free barangays ang Nataban, Quezon, Codcod, Ermita, San Juan, Guadalupe, Bagunbon, 4 ug Punao. Gisgutan usab nila ni Lasconia ug Alcina ang pagdeklarar sa mga barangay nga apektado sa droga isip drug cleared ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 uban sa mga partisipante gikan sa barangay 1, 2, 3, 5, 6, Bulwangan, Palampas, Rizal ug Prosperidad tungod kay ang maong mga barangay na proseso sa ilang mga dokumento alang sa drug cleared applications. Giawag ni Investigation Agent 1 ug Assistant Provincial Officer Janet Reyes ang mga barangay ug mga representante sa local government units nga aktibong mosalmot aron makabot ang katapusang tumong sa drug-cleared barangays. So bigog mao nato ang atong trabaho, ang atong kaugalingon, ang pamilya ug ang mga lumulupyo nato sa barangay. Tungod kay sila ang mga benefit ani dili lang kita tanan nga tawo sa barangay. Dili maging successful ang barangay kung walay support. So dapat Gustilo naa gyud si Mayor i-appeal nato. Kay dili man pwede na ang barangay gusto ipa-clear pero si Mayor dili. So dapat mag-collaborate na siya. Gusto ni Mayor, gusto sa mga kapitan. Ang ultimate goal nato, makabot nato kung ato to subayon ang PDEA o LGU. Mao ni siya ang guide para atong mag-comply or atong ma-accomplish ang atong mandato. Isa sa atong mandato nga ipa-clear ang barangay kay kinitanan diri wala pa man siya mag-clear. Ipasalig si Chief of Police Lieutenant Colonel Lazar Canha sa mga barangay nga ang PNP mohatag og interbensyon aron masumpo ang mga kalihukan sa mga illegal nga drogas. Giawag usab niya ang mga drug-cleared barangay nga tumano ng ilang updated nga color-coded watch list. Sa laing bahin, may bahayag ang mga miyembro sa barangay sa ilang mga kabalaka kabahin sa episyente sa pagpatungan sa programa, ilabi na sa mga benepisyaryo sa Community-Based Drug Rehabilitation Program nga mibalik sa illegal drug operations. If you need police intervention, kinailangan nila i-bypass natin. Because ang muna ang hindi mo sa Guadalupe. Okay? Nag-istorya si Kapitan Dapon, sir, mauna yung mga tawa na
to operation sa may Guadalupe. Yung bypass. May Mario Dos o Tapita sa may simbahan. Giawag ni Police Master Sergeant Maria Filomena Flores ang mga taga-barangay nga magpabiling mabinantayon, idokumento ang mga illegal nga kalihukan ug magpahibalo sa law enforcement personnel sa dili pamuhimo og monitoring ug mga aksyon. So imagine na to, ang atuang nag-surrendering almost 900, di ba? Mga nag-surrender dati, so kas madungagan pagid na, gakadaghan, so ingon ana, dili ingon ana kasayon na mag-monitor ang atuang law enforcement team. So hopefully na masabtan po ninyo ang ating natuwag mga proseso. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council sa direksyon ni Secretariat Annaliza Macaraya may organisar sa orientation. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Kunskada ni pahigayon og drug test sa Barangay Quezon ni atong Augusto 21. Dili mo minus 27 ka mga barangay officials ug staff ang randomly drug test samtang 7 lang sa 22 ka community-based drug rehabilitation program kun CBDRP beneficiaries nga nigraduar ni atong 2019 ang gi-drug test kabahin sa ilang aftercare tungod kay kadaghanan kanila nagtrabaho na sa pagkakaroon. Si SCADAC member ug admin aide Mitos Vepinosa nagkanayon nga ang drug testing gihimo aron ma-monitor ang mga benepisyaryo sa CBDRP ug matino kung nagpabilin ba sila nga drug-free. Monitoring sa mga CBDRP graduates o drug testing sa ilang mga barangay officials para makabalaw po kung saan na ilang status kung gagamit na magyakon sila or clean na din sila. Hindi siya i-purpose niya na puntay ka ng DSWD o yung interview sa ila regarding sa present status nila. Nag-aawag tanga ka na punta kana sila, dili na yun sila mabalik sa ila. Binungatan sa una o padayon sila sa pagbago. Si Barangay Quezon Kagawad ug Peace and Order Committee Chair Alfredo Pakiding niingon nga kinahanglan ng random drug testing sa mga opisyal sa barangay sanglit ng silbi silang modelo sa pagpugong sa paggamit sa illegal nga droga sa ilang lugar. Dugang ni Pakiding nga mikunhod ang kalihukan sa illegal nga drogas base sa ilang obserbasyon sanglit kadaghanan sa mga benepisyaryo sa CBDRP nagtrabaho na. Naglaom nga ang inisyatiba magpadayon tungod kay kini makabenepisyo sa tanan. Mas ganahan ko nga ingani kay para ma-prevent na to o may bawaan po na to kung kinsa ning gamit. Oo. Kay kita may implo sa barangay, dapat dili gyud ta mo gamit, aware po ta na. No? Salamat ko sa inyong suporta ni amo dire. Hinaut man ta nga magpadayon ni nga programa kay para rin sa kayuhan sa tanan. Panawagan ako mga kaigsunan nga kanang igamit hinaut ta undang na mo diha kay daghan problema. Kawa, tulis, rape, uban pa, no? Awag na ko sa uban nga labi na ni gamit para po sa kayuhan sa inyong panglawas, dili po maruinable. Correct. Hinauton ta nga unungon na rin ninyo kay para po na sa kayuhan nga inyong pamilya dili samo. Sila sa Police Staff Sergeant ug Assistant PCRP NCO Allen Estrao ug City Social Welfare Development Office Representative Oliver Gracia miabag usab sa mga aktibidad. Dili mo mino sa 19 ka mga miyembro sa lokal na organisasyon sa San Carlos City ang gipaubos sa orientation sa Department of Labor and Employment kun DOLE registration niadtong Agosto 22 dito sa CLDO activity area. Ang mga grupo naglamkop sa mga overseas Filipino workers, mangingisda, mag-uuma, tricycle operator drivers, ug mga representante gikan sa City Agriculture Office, Cooperatives and Livelihood Development Office, Public Employment Service Office ug Coastal Resource Management Division. Ang local relation focal person sa DOLE, RO6, Noemi de la Peña, ningon nga ang orientasyon gitumong sa pagpalihok sa mga lider sa asosasyon ug ubang mga departamento sa LGU kung giunsa ang pagproseso sa pagparehistro ug pagpasayon sa proseso sa rehistrasyon. Dugang pa niya nga nagpahigayon sila og serye sa mga orientasyon sa Negros Occidental nga naglihim sa hands-on coaching ug evaluation, pagripaso sa guidelines, konstitusyon ug bylaws ug uban pang proseso nga may kalabutan sa pagrehistro. This orientation is all about the Rural Workers Association processing of their legality, process of the registration. For now,
We have a series of orientation from all over Negros Occidental for the local government organization in order for the new organization, specifically those sector under informal, to facilitate easily the processing through manual registration at the field office. And our processing of registration will only last for within 24 hours. We can issue. So for the purpose that our guidelines will be implemented properly, we have the coaching and evaluation, hands-on coaching, and we have the guide to follow, like the minutes of the meeting, the constitution and bylaws, and of course some of the requirements which the organization should know. Ang Cooperative Development Specialist 2 nga si Grace ni Quinto nagpaabot sa mga pending nga aplikasyon nga mahuman og mipasali nga ilang buhatan mohatag og suporta ilabin sa pagpalig-on sa asosasyon. Human registration, our office will be assisting them, especially sa pag-strengthen sa ilang organization. And kato actually tanan nga nagsunod sa ilang constitution bylaws sa ilang ajuda. And kami as the assistant agency actually na-adjud mi dira sa likod. And we look forward po sa inyong mga POs nga nadiri ron nga inyo itong i-take ang challenge ni Ma'am Noemi. Actually, tanan nga livelihood, tanan nga maabot sa inyong organizations, dili pwedeng fulaton. Maningkamot jud tatanan, maningkamot jud para ang gusto ninyong makapot, inon jud dawat. Ang Cooperatives and Livelihood Development Office o ang Department of Labor and Employment Field Office 6 mo'y nagpahigayon sa mga aktibidad. Labing -30 ka mga barangay prosperidad health workers o nutrition scholars ang gipailawom sa Gender and Development RA 11313 o Safe Space Act o RA 9262 nga nailan usab nga anti-violence against women and children con VAUSI orientation nitong Agosto 22 dito sa Barangay Prosperidad, Capital Court. Si San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated President Maria Consuelo Janice Carmona ang nagsilbi nga isip resource speaker din ang Barangay Prosperidad Kagawad nga sila si Virgilio Unavia o Ireneo Satinyaman. Nagpasalamat sa LGU San Carlos pinaagi sa Skaway sa inisyatiba og 2 ka kilo nga bugas ang gihatag sa mga partisipante. Sa driver kung siksing bayan na anak ko nila. Parang totoy manaanak. Anak sa likod, pwede ka mo kabato. Pwede mo kareklamo. Bawal bastos yun. Number 2, mabayot man ka, mababayi man ka, matumboy ka lahat ka. Tingnan ka, wow, sexy. Bawal bastos na. Pwede na nga makaso. Dapat pag-give ko, no, na I right to enjoy. Ang babae, nga ang babae, pagpaulit ng laba, maluto, mabantay sa bata, mabantay pagod sa bana, unya sa kitongra, no? Dapat to develop ang full potential sa isa ka tao, mababae man siya o lalaki. I-follow kami sa mong official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram ang @SCC LGUPH. Mamahimo sab din yung i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kun buhaton sa makadaghan, mamahimo makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.